Hi guys, good morning. Na Goodbye Earth ang aking Andara Patra original account. Hindi kinaya nung hampas lupang Canadian. But anyway, meron ditong comment. Si Ask Me. Sabi niya, sino si Roy A? So siguro ang ibig sabihin niya dito, yung pinapamema ngayon ni Mandalulu na di umano, ayun daw yung binigyan ng motor ni Alfred, ni Bro. Natatawa ako dahil itong Roy A na to ay gawa-gawang kwento ni Mandalulu para maribat niya yung katotohanang kwento ni Rolly, na si Rolly ay nagtatrabaho sa isang construction company na kapatid ni Mandalulu at ito ay ginowa niya at paulit-ulit niyang iniistapa, hindi na nagbabayad ang Mandalulu na yan pag chinuchupa peps na itong si Rolly. So para makaamano siya dito kay Alfred, gumawa siya ng kwento na isang Roy A. Okay? At itong kinumentan mo na nag-uusap ang dalawang pinklawan na buntulo, tabugers, naniniwala sila doon sa di umano'y recordings na may kausap ako at nilalaglag ko daw di umano si Alfred patungkol sa binigyan niya ng motor. Yun po ay AI video dahil wala akong kausap na ganon. Okay? At yung hindi naintindihan ng dalawang pinklawan na yon, ng mga tabugo na nag-uusap, itago natin sa pangalang team at principals, si Bagol at si Timbakulaw, na di umano tinatraidor ko nga daw, si Alfred. Kiniklaim nila ang sarili nila na sila ay pinklawan at nagpa-fact check. Pero hindi nila naiintindihan na sila ay nauuto na ipapasok sa bulsa ng isang DDS na si Mandalulu na nagpapakalat lamang ng maling impormasyon at isang salot sa lipunan. So ngayon balik tayo. Again, dinideny ko ang recordings na yon at walang pangyayaring ganon. At hindi naintindihan na dalawang buntulo na pinklawan na yon po ay AI. At ang maliwanag na sinabi ko, kung aangkinin kong ako talaga yan, maaari kitang kasuhan, Mandalulu, ng wiretapping. Pero bakit ko aangkinin ang isang bagay na hindi naman ako? Maliwanag. Kaya kayo mga buntulo na pinklawan na si Tim at saka itong si Principles of Life aka Bagol, wala kayo sa orbit. Puro na lang kayo paklaut at nagbabaka sakaling makabalik sa sistema ng TikTok na may manunood pa sa iyo at sa inyo at maniniwala. So balik tayo sa tanong na Roy. Si Roy ay katang-isip lamang ni Mandalulu para makaamano siya kay Alfred. Dahil walang Roy na nag-i-exist at yung binigyan ni Alfred na kasamahan niya dati ng motor, lumang motor ni Alfred yon. Hindi niya kinuhanan kung sino man at hinuhulog-hulugan ng motor. Lumang motor ni Alfred, nasantabi lamang dahil bumili siya ng bago. May nakilala siya at nalaman niyang isang pamilyadong tao, masayang pamilya, masigasig na nagtatrabaho sa kumpanyang si Alfred, ang isang senior manager if I am not mistaken. So binigay niya ang motor na to kaysa naman mabulok lamang. Ibinigay niya ang motor na yon, malapit na siyang umalis sa Pilipinas. So kung titingnan natin ang sitwasyon,
kung nasa motor na yon, nasa tao na yon ang motor, there's no chance na jowain siya ni Alfred dahil si Alfred ay paalis na ng bansa. Papunta na ng Canada, which is laland siya doon as a permanent resident. Outright. Okay? Naiintindihan nyo? So, ang Roy na yan ay katang-isip ni Mandaluyong to rebut dun sa katotohanang Rolly ang kanyang iniistapa, chinuchuchupa pips. Maliban kay Rolly, ang dahilan na nagkagagulo ang pamilya niya at sinusuka siya ng sarili niyang mga anak dahil mas inuna niyang makipag-live-in sa kabatch niyang lalaki sa dapitan. Naiintindihan niyo ba? Na kahit mga biyenan niya ay kinikick out na siya sa bahay, sa Tarlac. Kaya kung saan-saan na lang siya nakatira, at hindi na din siya makalapit sa Dalig Antipolo na doon bumabagsak ang notices ng aming mga kaso sa kanya, pero ito'y patuloy niyang dinideny na di umano ay hindi siya nakatira sa address na yon. Pero paano niya nakukuha? Paano niya nahahawakan ang mga notices, ang mga cease and desist letter noon? Naiintindihan niyo ba ang pinagsasabi ninyo? Ha? Meron pa rin siyang connect doon sa dating bahay ng kanyang kapatid, pero hindi siya nakakalapit doon dahil may issue siya na yan ay hindi natin maaaring ibulgar dito dahil hindi nga naman na nararapat. At itong Roy na to, inuulit ko, katang-isip lamang ito ni Mandaluyong para matakpan ang kanyang kahihiyan sa katotohanan ng usapin at kwentong Rolly. Naintindihan niyo ba? Pangalawa, si Rolly ay kumukontak sa akin. Again, hindi ako ang kumukontak kay Rolly. Kinontak ako ni Rolly, pinapadalan ako ng screenshot and even voice clip nila ni Mandaluyong na ito yung pinapalabas ni Alfred dahil nalaman ko din na kinukontak din niya si Alfred para malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa kanila ni Mandaluyong, pati doon sa pagmekos-mekos ni Mandaluyong na nanghihingi siya ng mga ayuda, hindi umano si Rolly ay nabahaan at ginamit niya ang mason. Na 600 lang yata ang binigay niya kay Rolly sa libu-libong kanilang nakukuhang ayuda. Yan ang totoo. Ngayon, kung kayo ay maniniwala papatuloy kay Mandaluyong sa sinasabi niya against kay bro, against sa akin, yan po ay kanyang katang-isip lamang. At patuloy po kaming nakasubaybay sa kanya. Nagbigay lamang ako sa komento dito, sa sagot sa komento mo, para malinawan ang lahat. Walang Roy na nag-i-exist. Dahil kung meron mang jowa dito, ang may jowang lalaki ay si Mandaluyong sa pangalan Rolly. At yung kanyang nakalive-in sa dapitan bago si Rolly, ang tawagan nila doon ay batch dahil kabatch niya yun sa high school. Lalaki po ito. At dagdag, si Rolly po ay ini-schedule ko ang interview sa kanya. Siniset lang namin na ma-filter ang kanyang pagmumukha, ang kanyang identity. Si Rolly pala po ay isang may tunong Bisaya at nagtatrabaho dito sa Manila. Yan lang po. Kung may katanungan, just comment down below. Down na, below pa. Bye!